Hello everyone, this is my Journey Canada vlog. I'd like to make a video regarding tourists coming into Canada to apply as work. It started in 2020 na nag-start yung pandemic and magkaroon yung Immigration Canada ng new rules para dun sa mga tourists which is currently nandito sa Canada that time para makapaghanap and makapag-apply ng work. During that time, there's really a shortage of workers dito sa Canada. Kaya naisipan nila na yung mga tourist na nandito is bigyan nila ng chance na madaling makahanap ng trabaho. Bigyan nila ng work permit or temporary work permit for as long as makahanap sila ng employer na willing silang i-hire. This program, which is implemented by Immigration Canada since 2020, it has been going on supposedly until February of this year, and they extended it until 2025. So we still have, for those people eyeing to apply for a tourist or a tourist visa here in Canada and apply for work, you still have 1.5 years until 2025. That's a good news para dun po sa mga nangangarap na magkaroon ng papel or later ma-process yung papers nila dito sa Canada. Now, ano ba yung mga requirements para makapag-apply ng tourist visa? Bibigay ko po sa inyo or dito sa link ng video yung pwede nyong puntahan or yung website ng Government of Canada. Ida-direct kayo dun sa immigration page. And then, i-click nyo doon yung applying for tourist visa, and then itatanong doon kung anong purpose nyo, visiting a family, a friend, and so on and so forth. Fees. Yes, may babayaran po kayo na application fee for applying for tourist visa. And yung biometrics, ito po specific sa Philippines. Yung binayaran ko binayaran namin sa pamangkin ko, 100 para dun nga sa fee, and then 85, I'm not sure if na-update na yun, 85 para dun sa biometrics. But you can always double check dun sa website na isasama ko dito sa video link, papunta dun sa website ka ng Government of Canada, which is directed to Immigration Refugees Canada, para dun sa more information ng applications and then fees. Yung nabanggit ko po na babayaran, Canadian dollars po yun. Baka po isipin nyo is in pesos. So $185, it is probably like around 6,000 to 8,000 pesos. To name a few ng mga maaaring intanong na information or fifilapan mo doon sa application ng tourist visa online. Of course, andyan na yung personal information, yung full name mo, parents, your mother, your father, and then yung address mo dun sa home country ng panggagalingan mo. Your work or employment, kailangan mo i-indicate yung name of employer, contact information ng employer, and you need to upload also yung proof or employment certificate to prove na currently may work ka na babalikan after mo mag-visit dito sa Canada, pabalik ng Pinas or your home country. Education, ito kasama to sa application. Yung information ng educational background, school, your course sa college or university, date of graduation, kailan ka nag-start, itinerary. Ito, it's for the visitor doing the application to do some research kung ano ba yung mga lugar na gusto mong puntahan, depende kung saan yung destination mo dito sa Canada. For those, kailangan mo indicate yung specific, actually hindi naman specific na date. Basta magbigay ka ng timeline. Like for example, pupunta ka ng summer, June. Pag nag-fill up ka ng application, tatanong na doon, itinerary mo, kailangan magbigay ka ng date. Kahit sabihin mong second week of July, iikutin namin yung City of Calgary. Kasama na rin doon yung attending Calgary Stampede, which is yearly ginaganap. First week of August, again, for example po to sa itinerary, punta kami ng Banff, Moraine Lake, Lake Louise. Third week, Jasper. September, punta kami ng Calgary Zoo. And by October, alibot kami sa ibang province of Canada like Toronto, city pala yun. And then Ontario, punta kami ng Atlantic Canada until
end of your stay. Kailangan mo pala indicate doon yung flight ticket mo rin pala. Dating mo, and then kailangan may timeline ka rin kung hanggang kailan ka mag-i-stay rito. I-indicate mo doon. For example, until October, prior to doon sa mga nabanggit ko kanina na mga itinerary mo, by the end of October, yun na yung sinabi mong return flight ticket, dapat i-indicate mo doon kung kailan ang balik mo. Yung nangyari kasi sa amin, wala pa siyang specific date nung day kung kailan ang balik niya, pero month of October. Time na nag-apply kami nung pamangkin ko, nag-check pa sila ng flight back to the Philippines. And kaya yun lang in-estimate namin, mga 3rd week of October. Ideally, you need to get a ticket going back and forth to Canada and then going back to your home country. Requirements naman para dun sa mga mag-i-invite sa'yo papunta rito sa Canada. Kailangan ko gumawa ng invitation letter. Sa invitation letter, nandun din naka-indicate yung itinerary and then yung sa application form nung taong i-invite mo, indicate rin nila dun yung itinerary nila dito. So, parang ano rin, kailangan magtugma lang sila kung ano yung nasa invitation letter and then yung pinilap niya sa application form. Kasama rin doon sa invitation letter yung information namin na mag-i-sponsor ba tawag doon? Not sure. Or mag-i-invite doon sa taong papupuntahin mo dito sa Canada. Kailangan nung, full name namin. Importante yung kung saan kami nag-work, name of employer. I think isa sa naging malaking hatak yon para dun sa pamangkin ko kasi hindi siya nag-declare ng ganong or malaking halaga, pero yung nakahatak yung establish na ako ng work dito sa lugar namin dito sa Canada. Kaya naging smooth lang yung application, wala masyadong tanong. Ina-expect ko nga na probably baka tawagan ako ng pag nakalapag siya sa port of entry dito sa Canada to confirm, Mr. Jello, you have someone just landed here in port of entry. Do you know him? Something like that, na i-confirm kung kilala mo ba siya talaga. But everything's gets smooth and naging maayos lang yung flight niya and then hanggang sa makapunta and makapag-land siya rito sa Canada. Just to add, yung accommodation, kailangan naka-indicate rin doon sa invitation letter. Accommodation niya, saan ba siya titira, paano yung pagkain niya, yung panggastos niya sa araw-araw. Most importantly, wag na wag niyo pong kakalimutan yung passport niyo para dun sa mga tourist na nag-apply ng visa or visitor visa papunta rito sa Canada. Yan ang pinaka-importante. As much as possible, sana mas matagal pa yung expiration date. For me, ideally, mga 5 to 10 years pa yung tagal ng expiration date. Kasi ngayon naman, since few years ago na-implement na naman yung sa mga nag-apply ng bagong passport, Philippine passport, puro 10 years na naman yung expiration date niyan, which is good. Everything's went well. Nakapag-land na kayo ng safe dito sa Canada and congratulations. But don't expect na madali kayo makakahanap ng work dito sa Canada and ganun po kadali yung proseso or maghanap ng employer na mag-hire sa inyo. I just want to be honest with you and let you know kung ano yung trend talaga, kung ano yung nangyayari dito sa Canada para dun sa mga tourists na nag-a-apply ng work dito sa Canada. And I've been following our groups, Filipino groups, other forums, para dun sa mga tourist visa applying for work dito sa Canada. Ang daming tourist na nag-a-apply ng work dito sa Canada. And one thing na kailangan nyong malaman and hanapin is yung employer na merong LAMIA. LAMIA po is yung Labor Market Impact Assessment. Ina-apply po yan ng employer para makapag-hire sila ng mga foreign worker dito sa Canada. On my next video, please follow my channel on how you can find and look for LAMIA. Also, I will give you an update kung ano nang status ng paghahanap namin ng LAMIA. Also yung trend, kung anong experience sa paghahanap ng LAMIA, kung may bayad ba, gaano katagal, and ano bang kasiguraduhan ng pagpunta ko dito sa Canada or pagpunta mo dito sa Canada as tourist visa. Makakahanap ba ako ng employer
anong success rate. Please continue to watch and wait for my next video. Thank you.